Mapagpalang araw sa ating lahat mga idol at welcome back ulit sa aking YouTube channel para sa panibagong episode na naman. Bale, dalawa lang kami ngayon na magkasama. Hindi na naman sumama ang dive partner ko. Kaya solo dive ulit ako ngayon mga idol. Alam niyo na kung saan parte ang spot nito. Alas 9:36 na. 2 oras na biyahe bago namin narating ang bahurang ito dahil medyo malayo at malakas pa rin ang amihan. Alas 10. Let's go! Dive safe! Maganda ang visibility ng tubig at mahina lang ang current nito. At habang lumalangoy ako ay nagload muna ako ng 2 rubber para ready tayo kung sakaling makakita kagad tayo ng isda. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ko na rin at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang naka-update sa mga bagong episode na i-upload ko dito sa YouTube channel. At nang makaload na nga ako ng 2 rubber ay hinahanap ko muna ang area kung saan nangingitlog ang mga cuttlefish. Meron naman mga idol ang pinangitlogan ng mga cuttlefish. Meron isang ako nakita nakatago. At meron nga akong inabutan na isang piraso. Tanggalin natin isang rubber. Tinanggal ko muna ang isang rubber dahil nasa ilalim ng bato ang isang cuttlefish at medyo nakatago ito. At dahil nasa ilalim nga ito ng bato, sinigurado ko na ang patama dito para hindi masayang ang tinta. At yun nga ang nangyari. Walang nasayang na tinta dahil napital kagad ang isda. Unang isda na nakuha ko mga idol, isang cuttlefish. Lambutan naman ang tawag nito sa amin. Ayos. Hindi na sayang ang tinta. Bahay pala ito. Unang isda natin. At dahil malapit lang ako sa bangka ay ilinigay ko muna ang nakuha kong isda mga idol. Oh! Sorry. Nagulat. Oh, talian mo ano? Tinta. Walang bawas ang tinta niyan. Eh, talian mo. Okay. Next drop habang pababa ko sa napakababaw na bahura ay 2 golden dot trevally ang papalapit sa akin, kaya hinabag ko agad ang SG at pinili ko na itong mas malaki. At yan ang pangalawang isda na nakuha ko dito lang sa napakababaw na area, 5 meters deep. Panalo, isang golden dot trevally at malaki na ito, maabot na ng 3.9 kilos.
Hindi at bali. Malaki na. Dalawang magkasama. Ayos. Sa part naman na ito, habang pahon ako ay isang cuttlefish ulit ang nakita ko. May cuttlefish na naman mga idol. Hindi ko na binawasan ang dalawang rubber dahil nasa labas lang ito. Kaya maingat akong bumaba at dahan-dahan kong nilapitan. Pero muntik nang hindi tamaan dahil bigla itong kumilos. Kaya binuga ang tinta, sayang tuloy. Mahal pa naman ang bintahan ng tinta dito sa amin. Please. Ayos. Pangalawang cuttlefish natin. Next drop ay isang coral trout naman ang nakita ko dyan mga idol habang nakadapa ako dyan sa bahura. Medyo malayo ito kaya inintay ko na lumapit. Pero ayaw lumapit nito kaya daan-daan ko na lang na nilapitan. At nang makuha ko ang tamang distansya ay tinira ko na. Pero daplis ang naging patama ko. Kaya nakawala ito mga idol. At sumuot sa bato. Wala. Sayang.
At habang nag-aayos ako ng SG ay nakita ko na lumabas ang isang coral trout nito at lumipat ng ibang bato, kaya bumaba ako para tignan ito. At napansin ko na nandyan lang, kaya tinanggal ko ang isang rubber at tinutukan ko na. Kaya nakuha ko ulit mga idol ang isang coral trout. Good size na rin. Pang-apat na isda na nakuha ko, isang coral trout. Nakuha pa rin natin mga idol. Coral trout. Sulo. Walang pula. 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 Lumabas. Basuto ka. Sa part naman ito, habang papalapit ako sa bangka ay may nakita ako na grupo ng maraming isda. Taragbago ito sa amin mga idol kung tawagin, at napakarami nila, kaya pinagmasdan ko muna. Ang dami. Ibagulan kami. Palambutan. Dalawang piraso na. Ano mo? Dalawang pirasong cuttlefish, palambutan. Talian mo ulit yung ano, mamaya na. Dalawang piraso. Makalipas ng isang oras pagkatapos kumain at nakapagpahinga na, ay bumaba na ulit ako. Baba na tayo ulit mga idol. Mag-aalaw na ng hapon. Let's go. Pangalawang baba. At ito na ang sumunod kong drop mga idol. Habang pababa ko sa Baura, isang grupo ulit ng mga isda ang nakita ko na napakarami. Mga lagwis naman ito, at may mga taragbago ring kasama. Nagabang-abang din ako dyan baka sakaling may malaking isda na lumapit. Pero walang isda na malaki na nagpakita, kaya umahon na lang muna ako.
Fast forward naman at ito ang nakita ko habang nasa ibabaw ako. 3 rainbow runner at isang double line mackerel ang biglang lumapit sa akin. At pinili ko ang isa dito sa mga rainbow runner nito, pero nahirapan ako dahil malilikot ang mga ito. Pero nakatira pa rin tayo ng isa at maganda ang naging patama natin. Napital na naman ng isda kaya wala na itong kawala. Mga 1 kilo na. Rainbow runner. Next drop ay dito naman ako sa pangpang ng bahurang ito mga idol. At may dalawang Harlequin sweet tips dyan na malalaki na. Nasa babang parte ito kaya daan-daan ako at maingat bawat galaw. Itong isa sana ang target ko dahil mas malaki ito kaysa dito sa may bandang kaliwa ko. Pero hindi lumalapit sa tamang distansya kaya hindi ko makalabitan. Lumipas pa ang ilang segundo, ayaw pa rin talagang lumapit ng isang mas malaki kaya ito na ang tinira kong isa. Umabot na rin ng 2.2 kilos ang isang ito kaya okay na, malaki na rin. Mas malaki sana yung isa, kaya lang ayaw lumapit. Tama na. Nang may tuhog ko na ang isang Harlequin sweet lips na ito at nakaload na ng 2 rubber, ay ito ang nagpakita sa akin.
Isang king mac na malaki habang nasa ibabaw ako ang dumaan sa tapat ko. Kaya daan-daan akong bumaba at nag-close open para papansin ang isdang ito. At ito na, mabilis na bumalik papalapit sa akin kaya nabigyan natin ng magandang tira. Lumusot talaga ang shafting dahil napakalapit na nito at napital pang isda. Kaya sigurado ako na wala na itong kawala. Ay, thank you Lord. Ay, malaki na. Umabot na ng 8 kilos ang isang king mac na ito. Kaya panalo. Ayos. Alright. King mac. Lumusot talaga shafting natin dahil napakalapit na. Lagyan natin sa bangka. Mabigat na. Tapos kung may lagay sa bangka ang mga nahuli kong isda ay ito na ang sumunod kong drop. Isang blue spine unicorn ang napansin ko dyan kaya dumapa ako sa part na ito at hinintay ko na lumapit ang unicorn na ito. Malaki na ang unicorn na ito, estimate ko mga 2 kilos pataas.
Pero ilang segundo ang lumipas at hindi ko makuha ang tamang distansya dahil ayaw talagang lumapit. Kaya pumilos ako papalayo sa kanya para hindi ito mabulabog at mabalikan ko pa. At ito na, binalikan ko na kung nasaan ang Blue Spine Unicorn. Pero lumipat ako ng pwesto at dahan-dahan na bumaba papalapit kung nasaan ang unicorn na ito. At nang makalapat na ako sa bahura ay wala nang unicorn na kung napansin dyan. At wala na rin yung ibang maliliit na isda. Pero paglingon ko sa may bandang kanan sa unahan, isang malaking kingmak ang nakita ko na papalayo na. Kaya sinundan ko ito at itinaas ko ang SG para mapansin ito. Napansin naman ako na ang kingmak na ito at bumalik nga ito. Pero malayo pa at hindi ko makuha ang tamang distansya. Kaya hindi ko matira at bigla pa itong nagulat. Kaya hinayaan ko na dahil paubos na ang hininga. Kaya umahon na muna ako. At nakailang ulit pa ako na nag-drop dito sa area. At naghintay sana baka sakaling bumalik pa ang kingmak, pero wala nang nagpakita. Kaya umakyat ako ng bangka at tumipat na ng ibang bahura. Wala tayo libang nakuha. Sayang sa kingmak. At nang makarating na nga sa lilipatang bahura ay ito na ang sumunod kong drop dito sa napakababaw na area. Mga 6 meters lang siguro ang pinakaibabaw nito. At dalawang bato ito na magkatabi. Dahan-dahan lang akong bumaba at maingat kong tiningnan ang gitna ng dalawang batong ito. At ito ang nakita ko, 3 pirasong isda, isang mangrove snapper at isang coral trout sa may bandang kanan ko, isang red bass naman sa may bandang kaliwa. Pero itong nasa gitna ang tinira ko, isang mangrove snapper at malaki na. At maganda ang naging patama natin mga idol. Napital talaga ang isda at hindi na nakagalaw pa. At malaki na rin ito dahil lumabot na ng 3.7 kilos. Gitik.
ano, dalawang cuttlefish, tsaka coral trout, harlequin sweet lips at rainbow runner, mangrove snapper at golden dutch valley, isang king mac at malaki na. Ayos, uwi na kami dahil alas 5 na. At mag-shoutout na tayo mga idol. Shoutout kay Lirio Tomas from Saudi Arabia, Ridante Munoz, Danilo at kay Chuds Prince Adalim, Dindo Altichi, Ben Reyes and family from Zambales, Abil Salva from North Caloocan City, Antero Leonin and family from Nueva Vizcaya, Hilson Ortuhan from Highland San Vicente, Santo Tomas, Batangas, Terso Kiloy at sa maganda niyang asawa kay Lilia, Elmer Marcon and Andun family from Kalayo, Kabatuan, Iloilo, Jimmy Herodias from Baisa, Caloocan City, Manong Dato at Ramon from Naga City, Felix Lungkop and family from Pinagtulayan, Norsagaray, Bulacan, Dennis De La Cruz and family from Naay, Cavite, Felix Lumugdang and family from Parañaque City, Arman Kinapundan and family, Tataon Toy, Puji Edward from Quezon Province. Shout out sa inyong lahat mga idol at maraming salamat. At ito na mga idol, ang halaga ng mga nahuli kong isda. Umabot ng 5,650. Okay na naman.